Sa kabila ng patuloy na pagbuntot ng barko ng China sa barko ng Pilipinas, matagumpay na nakarating ang MV Kapitan Felix Oca sa Pag-asa Island para po sa isang sea concert na puno ito ng musika. Tampok ang ilang artist mula po sa iba't ibang bahagi ng Asia. Nakatutok live si Bam Alegre. Bam! Emil, magandang gabi. Nakarating nga ng Pag-asa Island itong atin ito coalition para sa kanilang civil mission sa pamamagitan ng isang konsyerto sa dagat. Matapos ang isang araw at kalahating paglalayag mula El Nido, Palawan, nakarating sa Pag-asa Island kaninang pasado 1:00 ng hapon ang MV Kapitan Felix Oca. Lula ng barko, ang civil mission ng atin ito coalition para sa isang sea concert for peace and solidarity. Naging hamon ang masamang panahon pero tuloy ang tugtugan. Teritoryo namin to, ba't kayo nandito? Pagdating sa territorial waters ng Pag-asa Island, sinimulan ng programa sa pagkanta ng ating pambansang awit. Sa dagat natin, sa simula, sa namin, sa dagat nila at ang sa kanila. Sa bridge ng barko ay tinuloy ang concert, isang pagdiriwang ng pagkakaisa ng mga artist mula sa iba't ibang bahagi ng Asia, tulad ng Indonesia, Malaysia, at South Korea. Pati na rin ang sariling atin. Kasabay ng programa, dumating ang mga mangingisda ng Pag-asa Island para makadaupang palad ang atin ito coalition. Binigyan din sila ng supply ng gasolina. Ang mensahe sa China ay klaro. Gusto natin ng kapayapaan sa West Philippine Sea. At yung kapayapaan na yan, hindi lang Pilipino ang may gusto, pero yung mga mamamayan din ng ating mga kapitbahay. Tayo ay nakapag-jamming, tayo ay nakapag-concert. This is again a historic mission because it's the first ever concert at sea for peace na ginanap natin dito sa West Philippine Sea. At ang maganda sa mission na ito, hindi lang mga Filipino artists ang tumugtog at nakikanta, nakijam din yung mga artists dun sa mga karatig bansa natin. Meron tayong artists mula sa Malaysia, Indonesia, South Korea. Nanatili ang pagbantay ng Philippine Coast Guard sa MV Kapitan Felix Oca dahil sa kanilang monitoring. Noong 3:00 ng hapon, meron 3 barko ang China Coast Guard at 22 Chinese Maritime Militia vessel sa palibot ng Pag-asa Island. Sa buong biyahe ng MV Kapitan Felix Oca, nanatiling nakabuntot ang China Coast Guard. Noong una, 2 ang nakashadow na barko. Pero nang mauna sa West Philippine Sea ang isang escort ng ating ito coalition sa Pag-asa Island, sinundan ito ng isang vessel ng China Coast Guard. Very lucky when naka-approach tayo ng this, ano rin ako na-amaze na nakalapit tayo ng ganong kalapit sa ating Pag-asa Island. And very rin ako, kasi natalike nung first mission namin talaga, nag-tense o sila ng dangerous maneuvering. So, siyempre, yung ating safety of the vessel and safety of the groups. So, nag-abort mission kami nung first mission namin. So, okay. Ngayon, very talaga. Okay ang natin. Sabi nga, successful yung. Emil, sa mga oras na ito, kahit pabalik na tayo ng Maynila, meron pa rin isang nakashadow na vessel ng China Coast Guard. Live mula rito sa West Philippine Sea para sa GMA Integrated News. Ako si Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Bam Alegre. Dahil aabuti ng pagtatapos ng 19th Congress ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kine-question ni Senator-elect Tito Soto kung pwede nga ba itong maitawid sa 20th Congress. Magkaiba raw kasi ang sinasabi ng impeachment rules at Senate rules tungkol dito. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kulang 2 linggo na lang bago mag-adjourn ng 19th Congress. At sa June 2, ipipresenta na ng House Prosecution Panel ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Ang sabi ngayon ni Senator-elect Tito Soto, may posibleng komplikasyon kung maitatawid ba ang impeachment trial sa 20th Congress na magsisimula pa sa Hulyo. Sa impeachment rules, kailangan tapusin yung impeachment. Yung Senate rules ang nagsasabi,
based on the Constitution na pag-adjourn sinidi kayo, lahat ng business nyo patay. It's a justiciable issue. Pwede dalhin sa Supreme Court. Pero sabi ng isang impeachment prosecutor, ang trabaho lang nila sa pagpapasa ng batas ang natatapos at hindi ang responsibilidad nila sa impeachment. Hindi natatapos ang isang impeachment proceeding na nakahain na sa Senado. At ihambing natin ito sa isang kaso sa korte. Once a case is filed with the trial court, the judge may retire, the judge may get promoted, but the case stays on with the trial court. Hindi na didismiss ang kaso just because napalitan ang mga judges. Ayon sa ilang impeachment prosecutors, isang kasamahan lang nila ang magbabasa ng articles of impeachment sa Senado. Tumanggi silang pangalanan nito. Pinag-aaralan pa ng impeachment prosecutors kung babasahin ba ang buong impeachment complaint o kung magbibigay na lang ng summary sa kada article of impeachment. Sabi ni Defensor, hindi rin kailangang present ang lahat ng 11 impeachment prosecutor sa presentation ng articles of impeachment sa Senado. Karamihan din anya sa mga tumestigo sa mga pagdinig sa Kamara ay nasa listahan nila ng witnesses. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Exciting things ahead para kay ex-housemate Josh Ford ngayong mapapanood na siya muli sa Kapuso youth-oriented show na Maka. At bukod kay Josh, may isa pang masayang winelcome ang barkada na makakasama sa series. Makichika kay Lars Santiago. Josh Ford is back at it again dahil pagkatapos ng kanyang PBB Celebrity Collab Edition stint, mapapanood na siya uli sa hit Kapuso youth-oriented show na Maka. It feels amazing to be back. I missed everyone talaga. Hindi nga raw basta-basta ang pagbabalik ni Josh sa Maka dahil na-prank pa siya ng mga kasama. Hindi po ako nila pinapansin kanina but nung after na, sinabi nilang prank na nakita ko po na na-miss rin po nila ako. Kaya it was really nice feeling. Very happy naman ang cast sa pagbalik ni Josh dahil kompleto na naman ang barkada. Masaya po, masaya. Happy kami na bumalik na si Josh. Kasi yun, nag-add na naman ng twist and fire sa story sa buhay ni Zeph and syempre sa buhay ko. So, thankful ako na successful din yung journey niya doon sa PBB. Yeah, proud of you, Josh. Habang tumatagal, lalo nga raw nagiging solid ang Maka School tropa, on and off cam. We work professionally with each other, pero ang isa sa mga pinaka na nagustuhan ko sa mga kasama ko is yung companionship na nabuo. I feel really happy. I'm really grateful po na ang naging first project ko po dito sa GMA, kasama po silang lahat. And it's a blessing for me. Pero bukod sa pagiging close ng barkada, may bago rin silang makakasama sa pagsisimula ng Season 3. Ang batikang Kapuso actress na si Gladys Reyes. Si Gladys ang magiging kontrabida sa buhay ng makabarkada dahil isa siyang masungit na tagapamahala ng bagong dorm ng tropa. Nakakatuwa po na maka-work syempre si Ate Gladys. Feeling ko kinakabahan po ako kasi syempre first time ko siya mamimit and maka-work. But based sa sinabi ni Elijah, I think naman we're lucky na and we're blessed sa show na to sa Maka. Lahat ng naka-work namin ng mga veterans talaga. Talagang they're very kind and they give us wisdom. So we're excited to get to know Miss Gladys. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Natangayan ng halos 100,000 pisong halaga ng cellphone at pera ang isang dayuhang turista matapos umanong biktimahin ng grupong nag-alok na ipapasyal siya. Ang nabistong estilo ng mga suspect na naaresto rin kalaunan sa pagtutok ni June Veneracion. They were really friendly, so I just trust them. Ito ang daing ng French tourist na si alias Matthew. Matapos umanong pagkatiwalaan ng grupong lumapit sa kanya nitong linggo, May 25, habang naglalakad siya sa Makati. Nagpresenta umano ang grupo na sasamahan siyang mamasyal sa isang tourist spot sa Maynila. Kumain muna sila, pagkatapos sumakay na ng taxi. And at one point, I felt an injection
in my arm, so they drugged me, and I became completely unconscious, and I have no memories. Nang magkamalay si Matthew, doon na niya nalaman na nalimas na ang kanyang pera at gamit. Pagising niya, wala na yung kanyang mga gamit na cellphone at cash na nagkakahalaga ng 96,000 pesos. Ang naturang estilo ng pangbibiktima galing umano sa tinaguriang Ativan Gang. Lumang grupo na ang tinaguriang Ativan Gang, pero bago raw ang modus ng pagturok nila sa biktimang dayuhan, sabi ng PNP. Kakaiba raw ito sa lumang estilo ng grupo. Nung mga bata tayo, itong Ativan ay inahalo sa pagkain o sa inumin. Pero dito sa insidente na to, ay naging na siya, injectable. Nabanggit po nung isa sa mga babae po na isa sa mga suspects po, na masyado ng gasgas yung kanilang paglagay ng gamot or kung anumang chemical sa tubig tas pinapainom. Kahapon, sa tulong ng isang app, na-trace ang cellphone ng biktima. Doon na naaresto ang 5 suspect, kabilang ang isang 68 years old na babae. Nakuha sa kanila ang cellphone ng dayuhan. Sasampahan sila ng reklamong robbery. Ano po kami in-inject, sir? Bakit nahilo, sir? Nakatulog. Kampo siguro, yung sleeping pills. Paano nilagay? Paano pinainom? Nalo? Sa prutas. I feel sad, and I don't want that it's happened again to other tourists like me who just trust people that are friendly. Sa ganitong insidente, iginiit ng NCRPO na malaking papel daw ang police visibility. Kasi yung physical presence ng ating kapulisan sa kalsada really deters crime, really prevents crime. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Malaking bahagi ng Maguindanao del Sur ang pinahirapan ng malawakang pagbaha dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Isa riyan ang munisipalidad ng Datupiang na isinailalim pa sa state of calamity. Agad naman naghatid ng tulong ang inyong GMA Kapuso Foundation. Bangka ang tanging transportasyon papasok at palabas ng Sitio Kakal, Barangay Papakan sa bayan ng Sultan sa Barungis, Maguindanao del Sur. Kaya ang ilan, pagbabangka ang pangunahing kabuhayan. Gaya ni Kepbo na kumikita ng 250 piso kada araw. Pero humina raw ang kanyang kita ngayong buwan. Tumaas kasi ang ilog at bumaha, dulot ng malalakas na pag-ulan doon noong nakaraang linggo. Kaya lubhang delikado ang bumiyahe. Hindi rin nakaligtas sa masamang panahon ang mga pananim. Namatay yung palaya namin, nakuha ng baha. So wala na. Wala na kaming hanap buhay kundi yan, minsan may bangka na para sa pasahero. Kung walang pasahero, di wala na. Sa pagtungo ng GMA Kapuso Foundation doon, sinalubong tayo ng mga residenteng nabaha. Binigyan natin sila ng food packs. Ang hirap din na sa ngayon na mapuntahan dahil talagang lubog sa tubig yung mga daanan pagpunta doon sa barangay at halos isolated yung barangay pag panahon ng tag-ulan. Malaking bagay ito sa kanila dahil naramdaman nila na may nakapag-alala sa kanila, naalala sila. Sa kabuuan, nakapaghatid tayo ng tulong sa 20,000 individual na nasalanta ng pagbaha sa mga bayan ng Sultan sa Barungis, Mama Sapano, Datupiang at Dato Abdullah Sangki sa Maguindanao del Sur sa ilalim ng ating Operation Bayanihan. Kami po at ang buong komunidad ng Datupiang ay nagpapasalamat sa GMA Kapuso Foundation, lalong-lalo na po sa kay Ma'am Mel Tiangco. Kayo po yung nagbibigay parate ng unang tulong sa amin po sa Datupiang. Maraming salamat din sa Sumifro Philippines Corporation. Sa mga nais tumulong, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Pinag-aaralan na po ng gobyerno ang paglalagay ng floor price para tiyaking hindi lugi ang mga magsasaka sa pagbebenta ng kanilang palay.
Isa yan sa tinalakay ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang mga magsasaka nang mag-inspeksyon siya sa imbakan ng NFA sa Bulacan. At nakatutok si Mariz Umali. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos na ang bumisita sa dalawang warehouse ng National Food Authority rito sa San Ildefonso, Bulacan para pakinggan ang hinaing ng mga rice farmers. Isa sa kanilang mga hiling ay ang patuloy daw sanang pagbili ng NFA ng kanilang palay dahil madalas tumitigil ito pag natapos na ang panahon ng anihan, kahit pa tuloy-tuloy naman daw ang pag-iimbak nila ng palay sa buong taon. Ang resulta, bumabagsak tuloy ang presyo nito. Kaya sabi ng Pangulo, kaya binabalik natin sa dating gawin na yung NFA na bumibili, tinitignan yung presyo para maganda ang presyo sa pagbili sa inyo ng palay. Ngayon nga, 19 na fresh, 24 pagkatuyo. Nakahanap naman ang mga magsasaka ng pagkakataong ihirit ang kanilang isa pang hiling sa Pangulo. Taasan daw sana ang pagbili ng NFA sa kanilang tuyong palay. Imbes na 24 pesos kada kilo, gawin daw sana itong 28 pesos kada kilo. Siyempre gusto niyang taasan. Biglang pumalakpak po. Nagkamali ako ng tanong. Sabi nga ng mga magsasaka na nakausap ko, labis silang binabarat ng mga trader at binibili lang ang kanilang palay ng 12 pesos kada kilo. Ang puhunan po kasi naming farmer sa bawat isang hektarya, hindi po bababa sa 50,000. Pero pagka po nabili na yung palay nyo po, napakababang halaga. Hindi mo na po kinikita kasi marami ka pang babayaran. Sabi ng Pangulo, pinag-aaralan na raw nila ang paglalagay ng floor price para hindi mabarat o malugi ang mga magsasaka. Yung binabalanse lang namin, siyempre, yung presyo na binibili ng consumer at saka yung presyo na binibili sa farmer na wala namang malugi. Nangako rin si Pangulong Marcos na pagagandahin pa ang mga pasilidad, magdaragdag ng mga equipment at mga truck at paiigtingin pa raw ang tulong ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka. Sinilip din ng Pangulo ang loob ng warehouse para makita ang mga stock ng palay. Binuksan na raw ang 134 na mga pinagawang warehouse ng NFA at magdaragdag pa raw ng 36 ngayong taon. Plano rin nilang patayuan ng Kadiwa Store ang mismong warehouse para makapagbenta ng 20 pesos na bigas. Isa ito sa dalawang warehouse dito sa San Ildefonso, Bulacan na may kapasidad na tig 58,000 na sako ng palay na nagsimula nang ipadala sa mga miller. At oras na magiling at maging bigas, dadalhin na ito sa iba't ibang mga warehouse ng NFA para maging bahagi ng P20 rice o yung 20 pesos na bigas para sa mga vulnerable sector. Sabi ng NFA, target nilang maibenta ang 20 pesos na bigas sa buong bansa na sa susunod na taon. We are on the planning stage. Meron na mga technical working groups on how we will implement this on a nationwide scenario. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Bagsak sa international standards ang 2025 midterm elections ng Pilipinas na nakapagtala umano ng mahigit 500 election violations tulad po ng vote buying at karahasan. Base po yan sa report ng isang international observer. Pumalag ang COMELEC lalo na sa aspeto ng disenfranchisement dahil mataas umano ang voter turnout. Nakatutok si Ian Cruz. Sa final report ng International Observer Mission na inorganisa ng International Coalition for Human Rights in the Philippines, may mga naitalang voter disenfranchisement, vote buying, pagsupil sa mga karapatan at foreign interference sa midterm elections ng Pilipinas nitong May 12. The combination of vote buying, the militarization that has occurred, has created the disappearances, the red tagging, everything. Kaya para sa kanila, hindi pasado sa international standards sa aspeto ng pagiging malaya at patas ang katatapos lang na eleksyon. Ang ulat ng IOM ay base daw sa ilang linggong documentation ng international field teams na ipinadala sa Luzon, Visayas at Mindanao sa panahon ng kampanya at mismong araw ng eleksyon. Bukod sa 50 international human rights advocates, may field observers na itinalaga sa mga lugar na may kasaysayan ng election-related violence. Katuwang din nila ang mga local watchdog na Kontradaya at Vote Report PH. Isa pa sa pinuna nila ang pamamayagpag umano ng political dynasty sa bansa. The political dynasties in the Philippines, we need to bring them more and more into this issue because they are complicit in the shocking crimes and the fear that is becoming part of elections in the Philippines.
Sa IOM final report, nakadokumento umano ang 545 electoral violations mula sa disenfranchisement, harassment, election-related killings, pagdukot at maging ang pamimili ng boto. Ayon sa international observers, matindi raw ang naganap na vote buying dito sa Pilipinas bago ang eleksyon 2025. Many Filipinos had to accept or chose to accept large amounts of money because they are trying to survive on low average wages. In some cases, party lists funded by large businesses were able to pay out the equivalent of 1 month's wages for one vote. Direktang kinontra ng COMELEC ang sinabi ng IOM tungkol sa voter disenfranchisement, lalo't ang taas raw ng voter turnout noong eleksyon. I strongly disagree kasi paano magkakaroon ng massive disenfranchisement? Ganong 82.2% ang bumoto noong nakaraan, pinakamataas sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi sila pinilit, hindi sila tinakot. Sinang-ayunan naman ng COMELEC ang ilang obserbasyon ng international observers. Ang issue ng vote buying, hindi naman po maitatanggi yan. Although, in all fairness sa amin, siguro ngayon lang nyo lang napansin at nakita yung matinding kampanya ng COMELEC laban sa pamimili ng boto kumpara ng mga nakakaraang halalan natin. Kaugnay sa sesyon ng IOM na gawing hybrid ang eleksyon sa bansa. Manual ang pagbibilang sa precinct level at automated ang transmission. Sagot ng COMELEC na ayon sa batas ang full automation ng eleksyon sa bansa. Ito po ay sinasabi natin na fully compliant sa mga umiiral na batas, RA 8436, Republic Act 9369, at nakita po natin ang advantages. Almost 3,000 cases since 2010 ang umakyat bilang election protest. Kine-question mismo ang pagkakabilang at pagkaka-appreciate ng balota. Pero out of the 3,000 cases mula sa Regional Trial Court, mula hanggang sa COMELEC, hanggang doon sa ating House of Representatives, Senate, and Presidential Electoral Tribunals, ni isa po walang binaliktad ng bilang ng boto. Sinisika pa naming makuha ang panig ng Malacanang kaugnay sa ulat na ito ng IOM. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.